So yan, malapit na maubos. Ngayon ay magpe-ferment po tayo ng mga dahon para papakain natin sa mga alaga nating manok. At ang mga gagamitin nating dahon ay 4 na klase. Ito, bali ito dahon ng mulberry, dahon ng papaya, tapos yung kamote, kasama na yung ano niya, yung baging niya, tsaka madre de agua. Yan. So kaya natin ginagawa to para makakatipid tayo sa feeds. Bago natin tadtarin, hugasan muna natin to ng tubig para matanggal yung mga dumi o mga insekto na kumakapit sa mga dahon. So ang gagawin lang po natin ay tatadtarin natin to. So bali na hugasan na natin to, tapos tadtarin na lang natin. So ayan, pwede na po yan para ilagay na natin sa ating lagayan. So ayan, puno na yung lalagyan natin. Bali, ang pang ferment ko po nito ay maghalo ako ng 2 galon na tubig, 2 lata na molasses, at saka 1 lata ng sardinas ng asin. So ilalagay lang po natin dito sa langgana. Isa, yan, bali 2 galon yung tubig yung ilalagay natin. Tapos maglagay tayo ng 1 lata ng asin. Dalawang lata ng sardinas ng molasses. Ay. Okay. Yan. So. Dalawa. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw yung asin. Asin, at saka yung molasses hindi pa natunaw. So, hayaan natin itong i-mix hanggang sa maubos yung mga na pagkatunaw ng asin. Bali yung ginagamit ko pong asin ay yung rock salt lang. Ayan, tunaw na yung ating asin at saka yung molasses. So na-mix na po natin yung ating pang-ferment na molasses, asin at saka tubig. So ang gagawin po natin dito ay lalagay na po natin dito sa ating tinadtad na mga dahon. Ayan. So ayan, puno na po yung ating timba ng ating pinaghalo na molasses. So mayroon tayo ditong sobra na hindi na magkasya sa lagayan natin.
Ang gagawin po natin ay ilalagay natin sa galon. Nandito natin ilagay yung sobra. So ayan, bali yung sobra na yan ay ilalagay natin yan after 1 week. Kasi ito, bumababa to. Mayroon na siyang malagyan na dagdag na tubig. After 1 week. Mahuphop sa Bisaya, mahuphop na ni siya. Ngayon, kung gusto mo namang isang ano lang, malagay lang lahat ng tubig na pinaghaluan mo ng molasses sa asin. Pwedeng isang galon lang muna yung haluin mo. Then after 1 week, magdagdag ka na ulit ng isang galon pa para pang lagay natin dito sa piniferment natin. Kasi yung fermentation period na gagawin ko dito ay 2 linggo. So after 1 week siya, bumababa na po yan. At kapag lagay ulit tayo ng pinaghalo nating molasses sa yung asin. So depende na po sa gusto nyo kung isahan lang na pagtimpla o 2 beses. So ayan lang po. Ganun lang po yung mixture na ginagawa ko sa aking pagferment ng patuka na mga dahon. Bali yung mga dahon pala na ginagamit ko dito ay yung Madre de Agua, mulberry, kamote, at saka hinaluan na rin natin ng papaya. Hindi naman ganong marami yung dahon ng papaya. I-store lang po natin to sa madilim na lugar. Hindi direktang maarawan. Ngayon ay pang 7 days na po sa ating fermented na mga dahon. So, ilalagay na natin yung ating mga natira na hinalong molasses at saka asin. So ayan po. Bali, dinidiin ko po yan para bumaba siya. Para magkaroon pa ng space para sa idagdag nating hinalong molasses at asin. So ayan, makikita po natin yung ferment natin ng 1 linggo. Ayan. So ito idagdag na natin to. So ayan po yung itsura niya katapos ng 1 linggo. So magantay pa tayo nito ng 1 pang linggo bago natin ipakain sa mga manok. So ayan, takpan na lang ulit natin tapos antayin natin ng another 1 week. Habang inantay natin yung 2 linggo sa pagferment nito, gumawa na po ako ng iba pang fermented na mga dahon. Ito, malaki-laking lalagyan na to. Pero isang klaseng lang to, dahon yung ginagawa ko nito. Mayroon din akong ginagawang video para dito. So nasa 4 days pa yata to. Panoorin na lang yung video na ginawa ko para dito. Isang klaseng dahon lang yan. Marami tayong dahon na ganyan, kaya gumawa ko ng isang klase lang na dahon. So yan, wait tayo ng another 7 days bago natin ito pakain sa manok. Ngayon ay pang 14 days na ng ating fermented na mga dahon. So tingnan natin. Ayan. So ito na yung result niya. So pang 14 days na ngayon, pwede na natin itong ipakain sa ating mga alaga na panghalo natin sa feeds. Makakatipid na tayo sa ating patuka. Imbis na magpakain tayo ng puro commercial feeds, ay maghahalo na tayo ng fermented natin na mga dahon. So ready na to pang halo natin sa ating pakain sa mga manok. Yan. Ayan ay magpapakain na tayo sa ating manok.
Yan ang nag-aantay na yung mga manok. So mayroon na tayo ditong feeds. So haluan na lang natin to. Tapos mayroon tayong tubig. Yan, kamayin na lang natin. So yan, malambot na siya after 14 days. Lagyan na lang natin yung tubig para mahalo siya. So ayan, pakain na natin sa manok. Kuruk titit. Hirap ng isang kamay. Walang maghawak ng lagayan natin. So yan. So kung mayroon tayong available palagi na fermented na mga dahon ay laking tipid po sa commercial feeds. Kaya depende na lang sa sipag paggawa ng fermented na mga dahon. Kung marami naman tayong mga available na dahon sa paligid natin, palagi tayong mag-stock para hindi tayo mauubusan ng fermented na mga dahon. So, maraming salamat po sa panonood.